Ang dami kong ganyan sa Pilipinas na nagsisisi ako, bakit ganito? Siguro kasi hindi talaga siya yung calling ko to be experience yung fame ng matindi. Kasi yung Hungry Young, pasikat na, nawala. Barbie's Cradle, sumikat, nawala. Orient Pearl, dapat ako doon sumikat. Hindi ko naranasan. Ang dami kong ganun. Moy MP, dapat ako nag-tour, hindi rin ako sumali. Nung si Kichi Nadal, kinukuha ako ng umpisa, hindi rin ako sumali. Feeling ko hindi sisikat. Lahat sila nagsikatan. Ididikit ko lang. Kailan ka naging magaling mag-drums? Was it nauna yung drugs bago ka gumaling o magaling ka na bago ka nag-drugs? Drugs muna. Kaya ka gumaling? So, kasi, hindi. Ang nag-push naman sa akin na mag-practice kasi yun lang ang alam kong gawin. Nung nabuntis yung misis ko, bata pa kami, kailangan kong pakainin yung baby ko. How old were you when you had your first child? 19 years old. So, this was Zilde? Not yet? Hindi pa. Si Zilde pangalawa yan eh. Okay. Yung babae kong anak. So, tinitingnan ko sa crib. During that time kasi 250 pesos lang pera ko eh. So, paano ko bubuhayin to? So, kailangan, para mapansin ka sa music industry, kailangan medyo marunong-runong ka. Edge, di ba may edge? Kailangan mapansin ka. So, yun lang yung alam kong gawin. So, hindi ka pinayagan ni Pastora. Tapos pumupunta pa yung manager ng Orient Pearl, may cake pa, may bulaklak. Pero nung time na to, nagloloko ka na eh. Hindi na masyado. Wala na sa drugs. Wala na. Papuntang pagiging chick boy naman. Doon na naman. Noong panahon na yun, tapos na yung drugs. Ibang five fingers yung Franklin. Iba na yan. Pa-iba naman yan. What was it like playing with Barbie Almalbis and Ricky Gorango? Yung totoo lang? Yeah. Nung una, hindi ko rin masyado, kasi ang gusto ko talagang direction is yung mga Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, Greg Bisonet. So, napakalayo sa alternative. Hirap ako kasi hindi ko alam, dapat pala sa part na to, open hi-hat. Yung mga gaya. Alam mo nung nag-jump tayo sa MOA? Oo. Tapos yung mga fill-in ko, minsan hindi bagay. Oo. Na dapat tugudugudug lang. Sa akin, ang dami na hindi bagay. Pero later on, na-realize ko na pag alternative, ito pala dapat. So, nang nag-mature yun, tsaka ko lang naisip matama na may ego ko na, hindi, mas ko sa inyo, si research ko, iba eh. That band was full of potential. Ano nangyari sa inyo? Uy, matinding tanong to. Guys, sinabi niya, walang di ba? Witness kami. Ba't kami na disband? Yes. Siguro yung lang, okay na ba? Kwento? Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally, live at Paco's Place, my good friend, Mr. Franklin Benitez. Yun. Hello. Kamusta? Salamat. My God, ilang taon na tayo magkakilala at magkasama? 96. 96 pa, oo. Kailan nabuwang Hungry Young Poets? 95? 94? Mga 94, 93, mga ganyan. Tapos, nung nasa mystery ako, di ba? Kay Tommy, tayo. Tommy, oo. Dumaan kayo sa music video shoot namin yata. Oo. That was the first time I met you. We were both young. Yeah. By the way, hindi lang kami ang magkasama rito. Diyan din si Brian Alazegue at saka si Michael Abad. Wow. Michael! Brian! Ikaw, one of the pillars of drumming, ang daming umiidolo sa'yo. Mapa dito sa Amerika, mapa sa Pilipinas. What was life like with you? Pastor's kid. Nalaman ko na lang yun later on in life. Kahit iniimbita mo ako sa Pilipinas, punta ka sa simbahan namin, mag-drums tayo ron. Hindi ko mapagtagpi dahil iba ang pagkakilala ko sa iyo noon. What was your life like? Are you you are the youngest, no? Oo, 7 kami. Kasi lumaki ako sa church eh. So parang gusto ko mag-explore. Gusto ko matry ano ba meron sa mundo. Sa mundo. Yan, parang na curiosity. Tapos parang naiinggit ako sa mga nagda-drugs. So sinubukan mo rin? Sinubukan ko yan. Parang naiinggit ako kasi parang yung attention ng magulang sa kanila iba. You married young also, no? Yeah, mga 19 years old. Okay, your story is not unique dahil ang daming mga pastor's kids or PK ang gumaganon di ba? Is it because your parents were busy? Hindi naman kasi lang talaga yung naiinggit lang ako sa iba.
Oh, yun nga kasi yung attention nga. And what was the conversation between you and your mom, you and your brothers and sisters? Hindi nung una, hindi nila alam tinatago. So nagsisimba ka pa rin sa linggo? Oo, Paglinggo? hindi halata Naitatago ko siya nung una Until na nag-worst talaga. Yung muntik masira ulo ko dyan Okay. Anong drugs to? Shabu marijuana. Oh Lord, up and down. Combination. May Red Horse din. Oh my God. Wag lang Green Cross. Iba yun. Red Horse, yun. Yeah. Kasi pag ang shabu kasi buhay na buhay ka dyan. Yes. So kailangan mo matulog. So marijuana. Marijuana, tapos inom, yan. And what was your wife telling you? Hindi pa kami mag-asawa nun. Kasi sinubukan ko yun, mga 16 years old ako. So, nag-asawa ako, mga 18 na, going 19. So, ididikit ko lang. Kailan ka naging magaling mag-drums? Was it nauna yung drugs bago ka gumaling o gumagaling ka na bago ka nag-drugs? Drugs muna. Kaya ka gumaling? So, kasi, kasi, ang nag-push naman sa akin na mag-practice kasi yun lang ang alam kong gawin. Nung nabuntis yung misis ko, bata pa kami, kailangan kong pakainin yung baby ko. How old were you when you had your first child? 19 years old. So, this was Zilled? Not yet? Hindi pa. Si Zilled pangalawa yan Okay. Yung babae kong anak. So, tinitingnan ko sa crib. During that time kasi 250 pesos lang pera ko So, paano ko bubuhayin to? So, kailangan, para mapansin ka sa music industry, kailangan medyo marunong-runong ka. Edge, di ba may edge? Kailangan mapansin ka. So, yun lang yung alam kong gawin. Pagda-drums, walang iba. Kasi hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. Who was your mentor sa drums? Ang malaking tulong talaga sa akin sa pagda-drums si Mardy. Kasi napanood ko siya sa isang bar. Sabi ko, grabe, ganito pala ang totoong pag-drums. Napanood ko siya. Pero yung pinapapanood ko kayo, napapanood na kita nun na ano ako doon sa 16-bit Yeah. Pag nagsi-16-bit ka kasi noon, parang ang galing mo na Yung Dadon, tsaka ikaw. Yes. Yung time na yun. Ganun lang pala yun, no? Sabi ko, galing na itong mga doon. Nagsi-16-bit. Kayo yan Intro voice, tapos Dadon. Tapos yun, nung nakakita ko ng iba naman, sila Mardison. Yes. Ibang level naman to, mga jazz naman. So, yun. What was your takeaway from kay Mama? Kay Mardison? Mama ang tawag namin doon Magaling talaga siya, no? Magaling talaga sa, masarap, magaling. Anong napulot mo? Kikwento ko rin siya yung napulot ko sa kanya. Pero anong napulot mo sa kanya na hanggang ngayon nasa iyo pa rin? Napulot ko siguro yung Rosana. Kasi dati pag nag-Rosana ka, parang ang galing-galing ko during that time. Yeah. So hindi ko siya mali yung ginagawa ko sa Rosana. May mga 16. So shuffle lang na ano mo. Yung pala, isang kamay lang yun. Nakala ko dalawang kamay yung yung pala, isang kamay lang. Tapos, triplet lang. Grace notes. So, in-explain niya sa akin. Sabi ko, yun pala. Yung pala. Ang ano nun. Alam mo kung anong takeaway ko naman kay Mar? Mar, if you're watching, by the way, he likes watching Paco's Place. So, ito naman na napulot ko sa kanya. Mapapangiti na naman yan Nasa Roxbury kami. Sa, I think, Pasay Road. Sa Roxbury kami. Sabi niya sa akin, actually, ang kausap niya was Raymond Marasigan and me. Nasa Roxbury kaming dalawa. Kinausap niya kaming dalawa. Sabi, tatandaan niyo itong daliri na to, Lahat na nakikita mong mga tumutugtog dito, andun sila, attorney, lahat nandun. Lahat kami na nandito, dinaanan namin yung 5 yan. Kayong dalawa, tinuturo kami ni Raymond. Pamula rito, napunta kayo rito kagad. So ano itong 3 to? Ito yung pagpapractice, listening, performing, and jamming. Kayo hindi kayo dumaan dun Bumawak lang kayo ng drumsticks. Sumikat yung banda ninyo. Andito na kagad kayo sa finish line You know what? Tumatak sa amin ni Raymond yan. Well, sa akin tumatak talaga. And ang nakakatuwa tuwing nakikita kami ni Raymond, pinag-uusapan namin yung pangaral ni Mama na ganun. Alam mo, nagkaroon ng opportunity. That was one of the reasons why I forced myself to leave Intro Voice and to really roll up my sleeves to become a real musician dahil sa sinabi niya. Wow. Karoon ng impact. Oo. Kasi parang hindi kayo authentic. Ginanon niya kami. Shortcut. A shortcut, di ba? So, kaya ako kinikwento because you did the 5 fingers. Ika nga Tuto ka mag-drums. Practice. Di ba? Si Mama mahilig siya. Yellow Jackets, listening. Kailangan listening. Di ba?
Makinig ka na marami. Listen, active listening eh. Tapos jamming. And then, so nung dumating ka sa Hungry Young Poets, were you ready? Feeling ko medyo ready. Kasi marami na akong naipong bala. But was that your first signed band, Hungry Young Poets? Yeah, oo. Pero bago yon yung Orient Pearl, ako pumalo sa mga... No way! Nag-record ako ng mga 3 kanta dun sa original album nila. Nakalabas? So yung yung lumabas. Pagsubok sa iyo yun, hindi? Hindi, yung mga kasabay nun, yung mga Kasalanan. Oo. Ako nag-drums nun. Kasalanan, Hangarin. Pero were you a permanent member of Session? Gusto nila akong kunin pero hindi ako nag-join. Why? Kasi sa church. Oo, yung Hungry Young Poets, maganda rin story yan. Pupuntahan natin yun. Pero you were living a double life na pala nung time na to, no? Oo. So, yung sa Orient Pearl, hindi ako pinayagan ng... Ayoko kasi church. Time out. Hindi ka pinayagan ng mami ko. So, hindi ka pinayagan ni Pastora. Tapos pumupunta pa yung manager ng Orient Pearl, may cake pa, may bulaklak. Pero nung time na to, nagloloko ka na eh. Hindi na masyado. Wala na sa drugs. Wala na. Papuntang pagiging chick boy naman. Doon na naman. Yung panahon na yon, tapos na yung drugs. Ibang 5 figures yun, Franklin. Iba na yan. Paiba naman yan. So, tapos na ako sa drugs medyo kasi muntik masira ulo ko dyan eh. Natakot ako dyan, tinigil ko. Sino naging interventionist mo sa drugs? Sino ang sumalba sa'yo? Sumalba yung experience. Kasi paano? Nasira ulo ko dyan eh. Kaya nga, nung time na nasira ulo mo dyan, sino ang nag-intervene o nagsabing tama na to? Mami ko talaga, yung Pastora. Si Pastora, God bless her soul, how patient was she with you? I know the answer, pero I want everybody to know. Let's put your mom on a pedestal because na-experience ko rin yung mommy when I was blessed eh. How patient was she with you? Sobrang yung care niya at saka hindi mo mararamdaman na may condemnation eh. Doon ako nadurog eh. Hindi siya yung nanay na pagagalitan ka eh. Mas madali sana kung ganun eh, no? Ang approach niya sa akin is yung pagmamahal eh. Doon ako nabasag eh. Na hindi, iba to ah. Sabi ko, grabe tong nanay na to ah. Sira ulo na ako, minahal pa rin ako ng gusto lalo. Doon ako na sabi niya, di ko kakayanin na makita masira buhay mo. Umiiyak siya eh. Pagising ko. Doon, karoon ako ng matinding conviction. You were married na rin at the time? Hindi pa, kasi drugs pa. Hindi pa. Tapos nasira nga ulo ko yun. Tapos babae naman? Siya yung nag-aalaga sa akin. Okay. Kasi hindi ko na alam yung gising tsaka panaginip. Oh my God. So, tatanungin ko siya, gising ba ako o nananaginip ako? Kasi iyak na lang siya. Gising ka. Pinadoktor ako, psychiatrist. Kaya rin ako naniwala na may Lord. May Diyos, yeah. Kasi gumaling ako instant. May nag-pray sa akin. Amen. Naging normal yung isip ko. So, nung naging normal yung isip mo, hindi pa tapos ang kalbaryo? Hindi pa. So, dahil normal ang isip mo, babae naman ang... Babae. Okay. Sabi ni Devil, okay na ako sa drugs. Sa chicks ko naman sa akin to. Kasi yun naman ang goal niya, to destroy our guys, i-research nyo at i-google nyo yung itsura ni Franklin nung nasa 20s, ha? Talagang pretty boy, guys. Okay, go. Ayun. Chicks. Wala pang Hungry Young Poets to, ha? After ng Hungry Young. Sa Hungry Young, hindi ako, good boy ako niyan. Ba't ka pinayagan ni Pastora sa Hungry Young at hindi sa Orient Pearl? Ayan, magandang story yan. Wala rin, na natin yung napasubo na lang siya. Kasi nag-audition ako eh. Naghahanap sila yung ng drummer. So, yung album tapos na. So, uso kasi nun yung Sting eh, 10 Summer Scale, yung mga may ad time. Yes. So, parang pag nakakagawa ka ng mga 7-8, parang ang galing mo na drummer. So, na-challenge ako kasi may kanta siya ng mga 7-8, 5-4, 6-8 sa isang kanta. So, hindi common yun eh. Si Barbie nag-isip. So, sabi ko na-challenge ako. So, nag-audition, pero wala akong balak sumali. Gusto ko lang maipasa yung audition para matest ko yung skill ko kung pasa. So, recovery to eh. So, nag-audition ako, Sunday yon after ng church, naalala ko. Pumasa ako. Nung gabi tumawag, sabi, you passed the audition. Tomorrow, we'll have a photo shoot. So, yung photo shoot na yun, para sa album. Tapos, nung lumabas na yung album, doon yung mukha ko sa album na wala akong ginawa sa ano. Ang mga, puro session lang no, sila Junjun Regalado. Oh my God, mabigat. Iba-ibang drummer yung Jojo Lim. Si Jojo, isa pa magaling din yun sa shuffle. Sila yung gumawa. So,
nag-album tour, wala na akong magagawa, nasa picture na. Wala na rin magawa mama ko. Natuwa na lang siya na nasa TV na gano'n. Pero wala akong balak sumali. Yun ang storya nun. But you don't have a problem telling people na hindi ka ang tumugtog sa album. Oo, hindi talaga. Oo. Kasi, Hindi ka nagkaroon ng insecurity sa part na yon? hindi naman kasi aminado naman ako, alam ko sa sarili ko. Pero nabigyan naman natin ng hustisya Sa live. Live na, Yeah. oo. What was it like playing with Barbie and Ricky? Barbie Almalbis and Ricky Gorango. Yung totoo lang, Yeah. nung una, hindi ko rin masyado, kasi ang gusto ko talagang direction is yung mga Dave Weckl, Vinny Colaiuta, Greg Bisonet. So napakalayo sa alternative. Hirap ako kasi hindi ko alam dapat pala sa part na to open hi-hat. Yung mga gaya. Alam mo nung nag-jump tayo sa MOA? Oo. Tapos yung mga fill-in ko, minsan hindi bagay. Oo. Na dapat tugudugudug lang. Sa akin, ang dami na hindi bagay. Pero later on, na-realize ko na tamang placement, pag alternative, ito pala dapat. So, nung nag-mature yun, tsaka ko lang naisip na tama na, kasi nire-require ni Barbie tsaka ni Ricky na ito dapat ang fill-in dyan, hindi ganito. Parang hindi ko matanggap. May ego ko na, hindi, mas ko sa inyo, research ko, iba eh. Pero later on, na-realize ko na nag-mature ako na tama sila. Ito pala yung tamang fill-in. That band was full of potential. Ano nangyari sa inyo? Uy, matinding tanong to. Guys, sinabi niya, walang di ba? Witness kami. Bakit na, Kita mo, hindi ko dinaanan yung babae. Sabi mo, wag natin dadaanan yun. Ba't kami na-disband? Yes. Ang ganda na ng break. Dapat papunta kami ng LA nun eh. Kasi sa buong... Ano ba kayo? BMG o Sony? Sony. So, papunta na kami dito. Siguro yung okay na ba kwento? Lahat, oo. Nagkaligawan kasi sila eh. Gusto nung niriki si Barbie during that time. Si Barbie hindi naman niya type. Hindi pa siya ready. Tapos siguro bata pa kami, si Ricky stricto talaga yan eh. When it comes to music, pag meron kang pinre-rehearse na hindi mo nagawa, sermon ka na. So parang natatakot na ako mag-perform. Hindi na ako nag-i-enjoy din, pati si Barbie. Kasi sobrang detailed talaga siya eh. Pag dito sa part na to, hindi mo nagawa yung isang bell, hanapin nyo yun. After ng gig, meron kaming bull session. Tinatawag na, okay yung, ba't di nangyari to? Ba't ganyan? Ano nangyari? So ngayon, every gig, takot ka na. So toxic. Medyo gano'n, no? Although, okay yung banda, maganda yung nangyayari. Pero yun, takot na, nawala na yung enjoy. What was going through your head? Pero later on, na-realize ko, medyo tama rin naman siya kasi siguro bata pa kami. Kasi serious siya eh. Siguro may part din kaming ako na mali din. Sa kanya, kasi he is so serious on what he is doing para sa banda. At saka kung hindi niya ginawa yun, hindi rin kami aalagwa eh. Actually, malaking part yung Ricky talaga eh. Sa karir. Magaling talaga siya. Hindi lang namin naintindihan. May mali din kaming, ako siguro yung part na immature din. Nag-reunion kayo eh, di ba? Oo. Masaya. Was it this year or last year? Last year. Kwento mo nga sa akin. So, paano nagsimula yung reunion na yan? Kasi 25th anniversary ni Barbie sa Music Inc. Ni Barbie. Okay. Kaya kailangan nandun yung Hungarian Poets. Kasi, dapat andun din yung Barbie's Cradle. Yes. Andun din yung As Barbie Almalbis na kasama niya na yung mga bago ngayon. So, 3 generation. So, nung hungry ang Poets, nung in-approach ka para magkikita-kita ulit kayong 3? Oo. Excited ako. Kasi alam ko na yung chemistry iba eh. Yung 3 to eh. Sa totoo lang, iba yung chemistry. Nung nakita-kita kami, andun pa rin. Hindi nawawala. Pero iba na tingin mo sa kanilang dalawa? Oo. Siyempre, mga matured na rin. Pero yung tugtugan, andun pa rin. Kamusta kayo ni Ricky nung nagdikit ulit kayong dalawa? Wala. Bilis eh. Parang walang nangyari. Hindi naging gap yung 10 years na o ilang years na nawala. Andun pa rin. Kamusta yung fill-in mo at saka yung open hi-hat mo? Sok na. Gets na. Oo. Uhubarin mo yung pagiging jazz mindset talaga. Di ba? Oo, uhubarin mo siya eh. Kasi from Superman to Spider-Man dapat eh. Hindi pa pwede mag-mix eh. Alam mo, I remember you and I having that conversation nung tinugtog natin yung mga intro voice songs sa MOA. Oo. Di ba nung nag-rehearse sa'yo, nung nag-rehearse tayo, di ba? Parang sabi ko, Franklin, masyado malinis. Oo, tama. Oo. Dungisan natin. Oo nga, tama.
So kailangan may ganun talaga eh. No? Which is tama talaga. Oo. Natutunan ko rin talaga. Okay. So now, when you were with Hungry Young Poets, kailan mo nakitang may lamat? Was it after the Busted si ganto si ganyan? Or when did you know it wasn't going to last? Nung papunta na dun sa sobrang pataas na yung career. Yung to the point na papunta na kaming Amerika, nako, wala na. Sayang opportunity. Yun. Yung mga, sinong natuloy doon? Wolfgang, no? Was it Wolfgang ba? Hindi ko maalala. Alamin ko nga kung sino. Alam ko dahil hindi kayo nakapunta may ipinalit eh. Oo, pero dapat kami yun. Kasi naging rin siya eh. Maganda rin yung takbo ng banda talaga. Tsaka maganda yung dating nyo. Oo yung packaging eh. Yeah. Iba eh. Iba yung dating. Social eh. Yeah. Kasi English yung dalawa eh. Yes. Akala nila foreign kami. Yes. Kasi yung pangalan pa lang, Hungry Yes. Young Poet. Who thought of the name? Si Ricky. Si no? Ricky, pangalan niya yun dito sa Amerika. Tapos, so finally, naghiwalay. Anong Naghiwalay. pumasok sa isip mo? Patay, tapos na career, hindi. Or alam mo nang may Barbie's Cradle? Alam ko na hindi na marireach yung level ng Hungry. Yung Barbie's Cradle, okay din siya. Pero iba talaga yung Hungry Young eh. Na kaya mag-international sana eh. But why did you stay with Barbie's Cradle? Why didn't you call it a day? Commitment din. Yung gusto kong supportahan. Kasi believe ako kay Barbie sa paggawa ng kanta. So gusto ko siyang supportahan. Umalis lang ako because of need ng family. Kasi syempre sugal eh. Pag original, wala namang gig. Eh yung hindi ako makabili ng Chicken Joy o hamburger, commercial yun. Wala tayong Hapchan. Hapchan, walang pang ganun eh. So nag-compromise ako. Nag-show band ako. Paano ka nagpaalam kay Barbie? Sabi ko, kailangan kong buhayin yung anak ko. At ayokong pressure rin siya na kailangan sumikat, kailangan magkapera. Kasi hindi naman dapat din. Oo. So is it safe to say ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sariling career na lang si Barbie? Because hindi naman kasi yung kinuha ko si Romel, ako rin kumuha. Tapos si Wendell, kinuha ko, hindi ko rin siya pinabayaan. okay. Tapos nag-Barbie's Cradle. Wendell is Wendell Garcia, Romel is Romel de la Cruz. Oo. Gagaling ng mga Tapos ang nakakalungkot, sumikat sila. Yun ang masakit. Nag-commercial. Ang dami kong ganyan sa Pilipinas na nagsisisi ako, bakit ganito? Siguro kasi hindi talaga siya yung calling ko to be ma-experience yung fame ng matindi. Kasi yung Hungry Young, pasikat na, nawala. Barbie's Cradle, sumikat, nawala. Orient Pearl, dapat ako doon sumikat. Hindi ko naranasan. Ang dami kong ganun. MYMP, dapat ako doon nag-tour, hindi rin ako sumali. Yung si Kichi Nadal, kinukuha ako nung umpisa, hindi rin ako sumali. Feeling ko hindi sisikat. Lahat sila nagsikatan. Na dapat ako lahat ang drummer niyan. And then nag-anak ka pa ng pangalawa na sumikat. Yun naman. Sa kanya Si napunta. Si Zil Benitez. Yun talaga. Sa kanya napunta. What was it like raising your kids? Like, did you know for a fact na, kasi I've met two of your children. Nung tumugtog tayo, ang liit-liit pa ni Zil. May picture kami, siya yung bayista natin. Sabi ko, magaling tong batan to. But, tapos nakita ko na lang, nasa 4 of spades na. Did you know na may career yung anak mo sa music? Career in terms na hindi sa ganyan level. Siguro ang nakakita niyan yung manager ng 4 of Spades, hindi ako. Kasi ako gusto ko siya maging sessionista at saka jazz na naman yung direction. Yun talagang gusto ko eh. Yung hindi ko na fulfill na pagiging jazz player, gusto ko siya yun. Gusto ko maging John Patitucci. Gusto ko makapasok sa mga jazz band. Kaya 11 years old pa lang, tinutugtog niya mga gatamas na ng Chicoria eh. 11 pa lang? 11 years old. Oh my God. At saka pag nag-practice siya, 8 hours eh. At saka yung intro ni Chicoria na keyboard, sinisipra niya sa bass. Sa bass. At nung nakita siya nila Bagets, nila Mar, mga musician, matinding bata to, iba to, ibang level to. Kasi doon ko siya pinush eh, 8 hours a day eh. Nung nakita niya kasi si Jaco Pastorius, nabaliw siya ron eh. So gusto niya maging ganun. Oh. Hindi mo sinabi, pero anak, pan-drums yung pangalan mo. Yun nga, gusto ko maging drummer siya, hindi nangyari yun. Oo. Tapos nabuo yan, 4 of Spades, yan, through Alan Silonga, tatay ni Blaster. Yes. Oo. Nawala na siya sa jazz scene. Pero okay lang kasi... So okay, when 4 of Spades was happening, what was going through your head? Kasi you were doing something else. Nagpapastor ka na nitong time na to eh. Diba? Oo. Noong una, wala silang original eh. Noong una, nakakaawa yan eh. Yung 4 of Spades. Cover band eh. Nakikialam ka, hindi?
Noong una hindi pero may gig sila at alam nila to sa New Year countdown na naka-leather jacket sila, tumutugtog ng Ed Sheeran, mamaya may Eraserheads, mamaya may River Maya, mamaya may Toto. Pinagtatawanan sila eh. Hindi ko kinaya, pumasok ako sa sasakyan ko eh. Kasi binubo sila eh. Oh my God. So, the next day, nag-usap-usap kami mga daddy, mga musician kami. So, anong direction nito mga batang to? So, hayaan na natin sila. Huwag na natin silang pakialaman. Kung anong gusto nila, gawin nila. Nung sila na nag-isip ng sarili nila, dun sila nagkaroon ng break. Nung una mong beses na yun ang mundo, did you know it was going to be a hit? Hindi rin. Hindi ako believe sa kanila eh. Kasi siguro musician ako, at saka tingin ko mga youth sila sa church eh. So kahit na anong composition nila dyan, parang hindi nila ako ma-please. Hindi ako believe eh. Until na nanood ako sa gig nila, nag-iiyakan na yung mga kabataan, nagwawala na yung mga tao. Nung sa Philippine Arena, sa Iglesia ni Cristo, pati mga apo ni Manalo, umiiyak. Nagwawala yung buong arena. Sabi ko, ibang level na to ha. Doon na nila nag-gain yung parang napabilib na nila ako. Yun ang story. Nung nawala si Unique, did you feel bad? Feel bad in terms of relationship. O hindi yung... pero hindi mo naalala yung shoot, nangyari na to. Deja vu eh. Deja vu to eh. Nangyari na sa amin sa Hungry Young Poets to eh. Alam mo, napakaganda ng tanong mo. Kasi na-anticipate ko na siya. Sobra yung tanong mo na yan, nakakakilabot siya. Kasi yun yung fear ko, baka mangyari sa anak ko. Yung pataas na yung career, baka mangyari. Nangyari nga. Oo. Wala ka sinabihan ng naramdaman mo? Wala. Ngayon lang, sa'yo. Ako lang yan, nasa isip at puso ko lang siya. Kasi yung opportunity, yung sa Hungry Young, palipad na. Yun, nangyari sa kanila. Sana wag mangyari, tapos nangyari. Kasi palipad na sila eh. Matindi na eh. What was your talk with your son? Sabi ko, may plan pa sigurong iba. Si Lord? Oo. So, tuloy lang. Oo. Nakakalungkot lang yung friendship, relationship. Yeah. Pero ngayon, magkakaibigan sila. Okay. Kasi magkakalaro yung mga yun eh. Sa church, kasama ko sa ministry sila eh. Pupunta kami sa probinsya. Yeah. Alam mo naman, hindi naman yan career, hindi naman yan gig eh. Sa ministry, bigyan ko lang sila ng 250 pesos during that time. Masaya na sila eh. Ako yung pastor, tutugtog sila yung backup ko. Yung sumikat na, di ko na sila makasama. Hindi na. Let's talk about you. Let's go back to you. Then balikan natin ito. Musicians on Fire. MOF. That's your baby. Musicians on Fire started mga 19 years ago kung di ako nagkakamali. Conviction yun na yung mga magagaling kasi sa mga church, kinuha ko, nilabas ko sila sa church nila. Tapos in-expose ko sila sa mundo. Nasira mga buhay. That was mababait sila. Hindi ko lang kung pag-uusapan natin to. Mga nasira buhay eh. Nasira buhay nila. So, nagkasakit ako. Okay. Yun ang turning point na papastor na ako. Nagkasakit ako. Akala ko mamamatay ako. 1 year ako dito mugtog. So, sabi ko, Lord... you think it was a mistake? MOF was a mistake? Hindi. Yung through my mistake, kaya nagkaroon ng... Right. Pero nilabas mo silang lahat sa church eh. Oo. So, kaya ako siya tinayo, yung MOF, kasi nung nilabas ko sila, nasira buhay nila. Tsaka ako tinayo to. Yun, okay. Akala ko, hindi. Okay. Akala namin hindi so sabi ko, kailangan ko makabawi kay Lord. Kaya ako nag-gather ng mga musician. Gusto ko ma-win back sila for the Lord. Yun yung conviction ko. Wala pa naman mga internet noon. Pumupunta ako sa mga bar na mimigay ako invitation para ma-reach out ko mga musician. So that became your outreach, no? Yes. And your ministry. Oo. Ang ini-expect ko noon, kasi may mga struggle kami sa buhay, mga musician, babae, etc. Temptation. Babae? Naging talagang babae? Kailangan ko ng isang care group na magtutulungan. Parang hindi ko naman na-experience ang babae sa pagiging musician din, no? Oo, hindi. Wala talaga. Kasi yung care group. Ang usapan noon, mga 6 na tao, 8 tao lang. So, nabigay kami ng invitation sa Luneta. Wala pang internet noon sa mga bar. Tapos word of mouth. Unang gathering namin, 600. Umabot din yan hanggang Amerika eh. Yes, mga 15 years ago. Yeah. Umabot din.
nag-gather natin ang buong mga community ng mga churches. Yes. At marami rin mga na-save through that ministry. Yung iba, pastor na sa Las Vegas ngayon. Francis named sa Las Vegas. Would you consider this your redemption? Oo. Talaga. What was your conversation like with Pastor Nani and si Pastora? Paano mo sinabi na gagawin ko to or ginawa mo na muna bago mo sinabi sa kanila? Nakita lang nila kasi sa Pilipinas may ginagawa na si Lord during that time. No, marami nang nare-reach out. Mga musician na mga satanista, nagbago buhay nila, umaatin sa gathering. Grabe, iba-iba, may hip-hop. So, nung nakita nila na may ginagawa, in-invite ko si Pastor Nani. Grabe ginagawa nila. Pastor Nani is your brother, my pastor, your brother. Okay. So, nung nakita niya may ginagawa si Lord, so I like this ministry. They supported it. Nung pumunta rito, sila yung tumutulong sa venue, sa pagkain. Yun. So, nakita nila yung potential ng ministry. Grabe. Let me give a shout out to Pastor Nani. Sabi ko may kikwento ako sa iyo, di ba? So when I started the concept of Paco's Place, kami ni na Michael Abad, ang meron namin idea ang wala namin pera to start this. Nilapitan ko si Pastor Nani. Sabi ko, Pastor, itong binabalak kong gawin. Gagawa ako ng isang place na pwede magpatotoo ang mga tao para ikwento yung buhay nila. Siya ang unang nagbigay ng love gift to make this happen. Wow, galing. Pero nauna ka pa mag-yes-kesa sa kanya. Pero alam niya ngayon dito ako. Alam niya? Actually, before, nag-sasang ka dito sa podcast, okay, good. Sabi niya. As in talaga, it wouldn't have started without him believing in this studio, in this concept. Wow. Ano siya, maliban sa amin ni na Michael, siya yung outsider na believer number 1. Wow. As in, nag-abot ng sobre and then make it happen. Ganon. Galing. Diba? I mean, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, yung plan ni God sa'yo, sa akin, sa atin, kung sino ang tatamaan kung sino ang mahihipo at eventually magpapatotoo rin sa iba. Because, like, look at you. Now, you're a pastor and si Zild is a pastor's kid. And now he's trying to find his place in the world also. And then, kung hindi ka na-expose kay Pastora, hindi mo maintindihan yung anak mo Yeah. Oo, tama. Oo. Pero how are you now with your kids? How do you see them? Okay naman. Yung hindi ako masyado strict sa kanila. Yung more on relational talaga. I just support on what they're doing. Ganon. Hindi ko pinakikialaman masyado. Basta supportive lang ako sa kanila. Ayan. Now, I'm going to go back to you, and this is for your heart. Do you think it's over for you in terms of your music career? Do you think it hasn't begun? Begun. Which is which? Is it over or hindi pa nag-uumpisa? In terms of dun sa direction ko na gusto ko maging one of the top session drummer, that is my dream before. Siguro wala na talaga doon. Pero yung as a musician, to reach them, it will never end. To bring them to God, hindi siya matatapos. As a musician, I know my purpose. Not just to be a session, but to bring them to God. Yun talaga. Kaya tumutugtog pa rin ako ngayon. Dati tumutugtog ako to earn. Ngayon tumutugtog ako para ma-win ko sila. Kahit mahina ang budget. Minsan may mag-i-invite, magte-text, magme-message. Pwede ka pa sa gig na ito kaso nahiya kami sa'yo kasi syempre drummer ka na matagal. 1.5 lang. Kahit nga walang budget, papatulan ko yan. Basta maging kaibigan lang kita at madala lang kita sa Panginoon. Yun na. So yung mission ko hindi mag-e-end. Pero yung session, binitawan ko na, binura ko na noon pa. Although this new year may session, salamat sa Lord. Sana matuloy. I will be playing for Gary V sa Countdown. Sana matuloy. Kami ni Richie Baista. Ramos. Oh. Nauna pa sa'yo si Richie rito? Oo nga, ayun. So, sana yun. Pero, again, hindi na siya yun yung pinaka-priority ko, yung just to play drums, but to win these people, to connect with these people, yun na lang yung pinaka-heart ko.
Di na nga ako nagpa-practice ngayon. Like before, 4 hours minimum a day. Umiiyak ako pag walang practice eh. Gusto kong gumaling, ganun. Ngayon, wala na. Since 16 years ago, after Las Vegas, hindi na ako nag-practice. At alam ko na huling-huli na rin ako sa pagdadrums. Naabutan ni Pastora na naging pastor ka eh. What was her reaction? Sobrang saya niya. At hindi niya rin ini-expect na ako yung tatawagin ni Lord to be the next senior pastor. Sobrang saya niya. Oo. At 40 churches, we have 40 churches all over the Philippines. Ayun. Kaya salamat sa opportunity na makapag-serve sa Panginoon. Let's take this opportunity, this episode, to reach out to people who are looking for a place to go. How easy is it to enter a church if your burden is heavy? Di ba, may mga taong walang mapuntahan eh. Let's use this episode to invite people. What do they need to do? Kasi church is like a hospital yan talaga eh. Hindi siya sa mga magagaling in terms of magaling ako sa Lord, prayerful ako. Hindi ko siya nakikitang ganun. Ang church nakikita ko yan sa mga broken, sa mga sinners, sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi ng Bible, blessed are the poor in the spirit. Yung they know that they're spiritually bankrupt. Mm-hmm. They need something, they need help. Yun ang church talaga eh. Hindi siya yung bago ka mag-church, kailangan magaling ka, mabait ka. Hindi ka mabait, kaya kailangan mo mag-church. Hindi ka karapat-dapat, kaya kailangan mo yung church. Masama kang tao, kaya kailangan mo ang church. Yun ang pagkakaintindi ko sa church na binil ni Jesus. Are you comfortable praying for these people right now? Of course. Can we do it? This is your camera. Sige. Lord, salamat sa opportunity to pray for those people who are lost. And salamat sa mga ganitong moment. You're using this platform. Noong panahon ni Jesus, walang mga internet. Kailangan niya pa mag-travel, pumunta sa mga lugar-lugar. Pero ngayon, dito sa lugar na ito, ginagamit mo ito, buong mundo, pwede makarinig na ito. And people who are broken and people who are lost, we pray, Lord, na matagpo ang kanila sa room nila, sa kotse nila ngayon, sa bawat ginagawa nila on their private life. Lord, may they encounter your love and forgiveness using this program. Lord, Lord, we thank you that you will reveal your love and your forgiveness sa mga tao. In Jesus' name, amen. Amen. Ladies and gentlemen, Pastor Franklin Benitez. Don't forget to reach out to Franklin on social media. We'll put all the links later on. Kung meron kayong kailangan hinga ng advice, guys. My good friend, Mr. Franklin Benitez. Pastor Nani, you're next!